taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Balik ta gamay na lang atong isyu ka tumilabay. May tungod aning ang Seventh-day Adventist Church nga aligasyon sa mga reform o sa mga CFD nga kuno ang Iglesia Adventista del Sétimo Día iyud-yud ngadto sa kalayo sa impierno, in which ang buot ipasabot ni Ellen White sa iyang pinulungan, sa iyang pagkasulti kadtong among the Seventh-day Adventist believers. Dili kinatibukan pipila lang sa mga Seventh-day Adventist nga mga hambugero kayong kay dunay kahayag nga nadawat pero wala kinabuhi ang kahayag diha sa ilahang pagkamao. So mauto sila'y mayud-yud ngadto sa kalayo sa impierno pero wala magsultis Ellen White nga kinatibukan nga Adventista del Sétimo Día iyud-yud sa kalayo sa impierno. Nagpasidaan lang si Ellen White alang sa mga individuals nga mga kaigsuonan nga may kay mo batbat sa doktrina wala pero wala kinabuhi. Maayo kayo mo angkon nga Adventista del Sétimo Día pero ang kahayag sa Seventh-day Adventist wala nila kinabuhi. So mo na gi-warning ni Ellen White nga ang mga miyembro ni ini nga may lang mo angkon Adventista sa pangalan lamang, mga hambugiro kayo nga nagpadakos kaugalingon nga sila mga Adventista pero wala kinabuhi ang ilang pagka-Adventista. Kani mga tawhana matud pa ni Sister White iyud-yud sa kalayo sa impierno pero dili ang General Conference, dili ang organization, dili ang kinatibuk ang iglesia mao iyud-yud sa kalayo sa impierno. The statement of Ellen White was addressed to individuals who have had a great light and have not walked in it. I-address ngadto sa mga individuals among of the believers, among of God's professed children. Sa ito pa, taliwala or pipila sa mga anak sa Diyos ang i-address ni Ellen White sa iyang paragraph 5 sa Review and Herald mga higala 1983. So dili ang kinatibuk ang church ang iyang bote pasabot. O subon ko, natingala ko nga ang CFD o ang reformada nagkapariha og concept, nagkaparihas og espiritu sa pagpanabot. Maka-wonder lang ko niya na mga kigsunan. Okay. Og tiwason na to gamay para sa lipat naman to sa another issue. Sa Mateo 16:18 matud pa, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia
ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Subot magud ipasabot sa mga reformada nga ang Seventh-day Adventist usa ka Babylonia, usa ka corrupt nga iglesia ang Seventh-day Adventist. Parehas gapon sa utok sa mga CFD, ilang ipadako nga ang Seventh-day Adventist mamamatay tao, nagadoktrina ng abortion, in which there is no such as doctrine of abortion in the Seventh-day Adventist Church. Muna dapat bantayan nato mga higala. Ilang gipadako nga ang Seventh-day Adventist kuno nagapang-abort og bata na mamudihay kamo din sa Valencia na may sanitarium din ha. Pangutan-aw na ninyo ng sanitarium, nagapang-abort ba na silang bata? Na dinhi sa Iligan na may sanitarium din, na may Adventist hospital din ha. Pangutan-aw na ninyo na panghiring na mo din ha. Kung tinuod ba nagapang-abort silang bata diha. Dali sa Davao na may Davao Adventist Hospital. Di ba pangutan-aw ninyo kung nagapang-abort ba silang mga bata diha. So, kana mga higalag kaigsunan, usa lang man na siya ka issue tungod sa hospital policy. Kung mag-operate kang hospital, whether you like it or not, naagyo policy nga if in case of some other special cases, doon nagyoy abortion nga mahitabo sa usa ka special nga mga kaso. Bisan pagani sa mga Catholic hospitals, naagi hapon na sila. Ang mga reformada pod, kung nalaputan ni hospital ng mga reformada, maurag hapon na. Kaya ang mandatos niya na, gikan na siya sa mga healthcare administrators, nga kung dunay mga special cases, sama panalitan na nang magpili ka kinsa luwason nimo, ang bata ba o ang inahan, kaya daa sa dilema ang sitwasyon sa pagpanganak sa bata, pagpanganak sa inahan sa bata. So, magpili ang bana, ang papa, luwasan na lang ng bata. So, pag utong sa mama, patay ang mama, luwas ang bata. O mayroon po ang papa nga, mamalay luwasa. So, depende na sa family. Depende sa family. Doon ay mga situation nga may anak nga kahintang. Dili ko obigay dili ko master anang mga isyu sa pagpanganak. So dili ko makadiscuss og more about that. No? Pero rest be assured, walay murder nga nahitabo sa mga hospital sa Seventh-day Adventist Church. So, kanang tanan mga issues na nila to prove nga ang Seventh-day Adventist usa ka Babylonia. Usa sa mga issues nga gitakol didto mga higala sa na issue nga nilabas na rin sa social media sa 62nd General Conference meeting sa St. Louis, Missouri, USA. Kining issue sa abortion, pero anyway, wala ko detalye mga higala, I'm sorry, pero nabasa lang nako kadali. I was not there, of course. So, I hope masabta na sa ito mga kaigsunan that this church will never become a Babylon. Karon, kanang gisulti ni Kristo nga ang mga gahom sa kamatayon dili makabuntog sa Seventh-day Adventist Church. Because we believe that this church is the same church that Jesus Christ would like to mean in Matthew chapter 16 verse 18, that He will build His church upon the rock Jesus Christ. So, diha sa ibabaw sa maong bato nga mao si Kristo, iyang pagatukuron ang iglesia, and we believe this is the true church. Usa kini ka iglesia nga walay pangalan mga kaigsunan nga gitukod ni Kristo, pero gipanganlan og Seventh-day Adventist para sa isip usa ka missionary name, missionary society or fellowship name, para mahibaw-an nga dunay distinction ang matuod nga iglesia among the different churches around the world. We are called Seventh-day Adventist because we are the group of people keeping the Ten Commandments of God, especially the Sabbath. Kay ang tanang mga relihiyon, mayroon silang wanay na puro kasugo, something like. So by name alone, sa pangalan palang daan, giato ng gibandalya sa tibuok kalibutan,
nga we are commandment keeping people, especially the Sabbath, no? Pero I don't say nga siguro nagbantay ang Sabado, din the rest di na nato bantayan. Nasa pagtulunan sa balang kasulatan nga sumala sa Santiago 2:10 nga nagtuman sa kinatibukan pero naglapas sa isa, nagmananapason sa tanan. So, we are keeping the entire commandments. Then we are waiting for the coming of Jesus Christ. Waiting for the advent. We are the Adventists. So, we are waiting for the coming of Jesus Christ. Buti pasabot ang atong lifestyle, ang atong pagkinabuhi, usa ka pamaag, usa kini ka lifestyle nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Usa kini ka pagtuo nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Naggrupo ang tanang mga katawhan nga sama ni ana, then we are called Seventh-day Adventist. So, mga pinangga ko mga naminaw, napoy mga Adventista nga mga sobra ra po kayo ka hypocrite. Pag imong pangalan wala sa basahon sa iglesia, ila day kang hukman nga di ka maluwas. Ama ba nagikondinar ni Ellen White nga sobra kayo na tong pagkondinar sa ubang relihiyon nga di maluwas? Manang ingos Ellen White, mas may pang taga Sodoma Gomora ninyo nga didto nahitabo unta ang milagro, naa unta padayon hangtod karon ang paghinulsol. Kay daghan po kayong mga kaigsuonan nato, no, sa Seventh-day Adventist nga perti maka-judge sa ubang mga relihiyon nga dili maluwas. Daghan kayo na naapagani ilahang mga kaubanan membro sa iglesia nga pag tan-aw nila nga dili kaayo makahamuot silang pananaw, sometimes they judge against those people in the church. Sama pananglitan, daghan kayong mga hambugero kayo nga ang LCM supporters di daw maluwas kay kuno ang ilahang pangalan wala sa iglesia, wala sa listahan sa iglesia. Siyempre, wala na sa listahan sa iglesia kay di man sila membro sa inyong iglesia, local iglesia. Dito man sila na membro sa iglesia nga diin dito sila nasakop. But that church is supporting the Seventh-day Adventist Church worldwide by returning their tithes and offerings. Nabitay usa ka LA at the same time layman. Magwali ko sa radio, mabutang sa Facebook, grabe makabash. Pero tingin siya makabash, makapangdaot sa kuha nga balik. Nya, nabusog kasi kapulo, nitambok kasi kapulo. Sadyang ako siyang gichat, ako siyang gistorya personal, ako siyang gipakitaan sa akong resebo sa akong ikapulo nga ginapadala nako sa either Northern Davao Mission or Bahada Davao Mission or Cebu or sa usabang mga lugar nga mga missions. Ipakitaan ako sa resibo, although di ko ta ko nagatago og resibo, anto gani karon nagani po ko magtago. Katong panahon na hitabo na gyud natago ang resibo. Akong gipakita siya, sorry kay napugos kong pakita niya. Huso ka na ito, nangaisag pasaylo. Kaya kung man siyang giinan ikaw, parte mangyog ka makapangdaot sa kuha. Are you returning your tithes and offerings to the mission? Say, oo, nagauli ko sa kapaghalad. Pero ingon siya nga, pero dili na ni kadak-a, naami siya sa kadako, mga kaigsunan. Naami siya sa kadako. Sa personal rin mo or sa tanan ni mga kaigsunan ko, dili personal ko rana nga tithes. Hangangha siya sa kadako. Maton, ingon siya nga, nangaisag pasaylo. Hato karon amigo na mi kayo. Wa pa mi magkita niya personal, pero masigi siya chat. Amigo na yun mi kayo. So, ingon anak mga pinangga ko mga kaigsunan, usahin manggod, sobra ra kaita ka hypocrite ba? Nga grabe ta makakondinar nga kinimatawhana di ni maluwas, mao na gitumbok ni Ellen White nga iyud-yud sa kalayo sa imperno tungod kay grabe ta ka condemning, no? Grabe ta ka judgmental sa atong mga isig katawo. So pinaagi ni ana unta dapat imbis maghinulsol, imbis magbag-os kinabuhi, magseryosos pagpangalagad, magsige na hinog panghukom sa uban. So mo ni nahitabo. Kinahanglan ko ang gyud i-rebaptize kay mo na di mo maluwas o di mo i-rebaptize. Who told you? Who told you nga dili mabaluwas kay dili magpa-rebaptize? So inana bitaw. Ngano?
Ngano inyong ngano mang i-require man niyo i-rebaptize tungod kay inyong gikondinar nga sad-an. Oh, grabe mo maka-judge nga sad-an. So mao na nga mo na gikondinar ni Ellen White nga kining klasiha sa mga hypocrite nga mga pagbati sa mga kaigsuonan. Maunay igayud-yud nga to sa kalayo sa imperno. So, salamat kayo sa reaction. O kini nga iglesia di ni mahimong Babylonia kay matod pa doon na bitaw to reformada nga nakigdebate. Ako siyang gipangutana, mutuo ba ka nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang iglesia nga sa aran ni Kristo sa Mateo 16:18 nga iyang pagatukoron ibabaw sa bato nga ang mga gahom sa kamatayon dili makabuntog bato kaniya. Ingon dayon siya, oo, nito ko niya na, pero naapostasiya. Naapostasiya kini nga iglesia, na Babylonia kini nga iglesia. Iyon ko asa may mas kusgan, ang kamatayon o ang pagka-apostasiya. Sa mas kusgan ang kamatayon, kutiyaw mo na. Di manggani makadaog ang kamatayon batok sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. How much more ang pagka-apostasiya? How much more ang pagka-Babylonia? This is the last church. Mauni ang katapusan nga iglesia. Nga mutiwas sa buhat. Katapusan nga iglesia nga mutiwas sa buhat. Wa ko mag-ingon, bisan sa Ellen White, wala magsulti nga katapusang iglesia nga diin mauray maluwas. No! Katapusang iglesia nga mutapos sa buluhaton sa tibuok kalibutan. This is the last church. Wala na ilang iglesia, mga higala, nga mudaog sa pagwali sa may balita. Wala na ilang iglesia nga gamiton ang Ginoo para matapos ang buhat sa Ginoo. This is the last church nga gamiton gitahasan sa Dios sa pagsangyaw sa may balita sa tibuok kalibutan. Kung Seventh-day Adventist ka, ikaw nga naminaw karon, dili kay Seventh-day Adventist ka kay membro ka sa Seventh-day Adventist o niya privilege na ka nga membro. No. Kung membro ka sa Seventh-day Adventist Church, gitawag ka ni Kristo nga mahimong membro sa Adventista del Séptimo Día, your privilege, my privilege, mao ang pagwali sa may balita. Our privilege is to spread the gospel. Iwali ang may balita, atong ipakuyanap ang may balita sa tibuok kalibutan. That is our privilege. Kung Adventista ka nga wala ra kay gihimo, galingkod ra ka diya, tongko ra ka sa daplin, dili fulfilled ang atong pagka-Adventista, mga kaigsunan. We are here, called by God in this church, to preach, to support the ministries, suportaran ang buhat. Dapat Adventista busy karong panahon na. Busy karong panahon na sa pagwali sa mga balita. Kaya nga naman, hadool na ang pagbalik sa Ginoo. Kalamidad, grabe. Ang economical problem, grabe, dili makontrol. Political issues, problem, tanan. Tanawar ko ng Pilipinas. Di na natin mga tulang nasod. Ang Sri Lanka, grabe political problem dito. Ubang mga nasod, grabe political problem. Bisan sa Pilipinas. Grabe din sa Pilipinas. Di ka kabalog. Kinsay manag ka unity team, kinsay dili. Perting dibugas Pilipinas. No? Di na lang ko mag-use ko itong politika dari kay malibog na tagsamot. No? Matingala na gag. Naiuban maingon nga, way hustisya ang Pilipinas. Way hustisya. Masigig isyong way hustisya. Di daw siya mauli og Pilipinas kay way hustisya. Pero gusto niyang ipabalik dari ang gibilanggo sa dahig kay kuno. Wala kay kuno para dinhi hatagag hustisya sa Pilipinas. Libog-libog ang kalibutan. So manay ingon nga we are not we are not residents of this world. We are all just passers-by. Mulabay rataning kalibutana, mga higala. Dili ta taga dinhi. Christ is coming soon. Mubalik ta si Kristo sa dili madugay. Nabalik ta sa isyo. Sumala pa sa Isday Bible Commentary, Volume 7, page 911, Ellen White said, Satan will work his miracles to deceive. He will set up his powers as supreme. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat,
This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. None but those who have been overcoming by the blood of the Lamb and the word of their testimony will be found with a loyal and true, without spot or stain or sin, without guile in their mouths. The remnant that purify their souls by obeying the truth gather strength from the trying process, is exhibiting the beauty of holiness amid the surrounding apostasy. So matod pa ni Sister White, mga higala, si Satanas nagabuhat og mga milagro aron sa paglingla. Magpatukod siya sa iyang gahom, pabarugon iyang gahom nga maoy mulabaw ang iglesia mudayag or madayag nga daw matagak, pero dili yun ni siya matagak. Magpabili ni siya samtang ang mga makasasala sa Sion pag-aligigon, ang mga tahop mabulag, mapadpad gikan sa mga bililhon nga mga trigo. Usa kini ka makalilisang nga mga pagpanghitabo apan kinahanglan kining mahitabo. Pero walay bisag usa nga nakadaog pinaagi sa dugo sa kordero sa Dios, nakadaog pinaagi sa pulong sa pagpamatuod nga napalgan nga matinud-anon tinud-anay nga walay buling, walay sala, nga walay bakak silang baba nga mapadpad. So sa ato pa ang tanan nga matinud-anon magpabilin, bisan pag-aligigon, bisan pagsulayan, bisan pag-atakihon, bisan pag-isyuhan, basta kay tinud-anay nga trigo magpabili na. Bisan pag-ingnon nga di na mo Adventista, bisan pag-ingnon gihulog na mo, pero magpabilin gihapon mag-remit silang tithes. Kay nag-recognize gihapon sila nga kini may matuod nga iglesia nga gitahasan sa pagwalis sa may balita. Magpabilin gihapon magrespeto sa mga leaders sa organization. Magpabilin gihapon nga magpaluyo sa mga crusades sa palibot. Mauna ang matuod nga mga remnant ni ini nga matuod nga iglesia hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mga kaigsunan, salamat kayo sa inyohang paminaw ni ini nga isyu. Ato ta sa laing isyu. Naay nagwali kuno, dugay naman ni nga isyu, gud karaan naman ni, pero tubagon lang gihapon nato. Kaya doon na mo kay mga batanon. Batanon ang nagpadalaan ni karon. O sa ni kabatanon, itago lang ako yung pangalan. Itago lang po nako ang lugar. Nga doon ay usa ka lugar nga didto nagwali. Didto nagwali. Unya, maayo gyud kay pagka-lecture gamit ang mga writings ni Ellen White o ang mga punto sa church manual. Iyang gipadala diri ang pipila, hatagan natog pagtagad mga kaigsunan. Matud pa diri, I know that the Lord loves His church. It is not to be disorganized or broken up into independent atoms. This is not the least consistency in this. There is not the least evidence that such a thing will be. Those who shall heed this false message and try to live in others will be deceived and prepared to receive advanced delusions, and they will come to naught. Selected Messages, Book 2, pages 68 and 69. Matod pa, ako nahibalo nga ang Ginoo na higugma sa iglesia. Matod pa ni Sister White, dili kay bungkag nga iglesia o magpabilin nga mga independente nga mga atoms. Bisan kinsa nga mopatuo ni ini, those who shall heed this false message, bisan kinsa mopatuo ni ini, unya mangdani sa uban aron sa paglingla sa mga katawhan. So, ang iyang question, naaman day gibanta sa Ellen White nga bawal mag-independent
organization, nganong nag-independent man ka? Okay, grabe no? Kinsa may gaingon ninyo nag-independent ko? Okay? Kinsay nagsulti ninyong nag-independent ko? Salamat kayo kung kinsa man. Napaydugang diri sa General Conference Bulletin May 27, 1913 matud pa, I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. So, sa General Conference na. And padayon pa sa Selected Messages Book 2, page 390, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. So, di na ta pwede mubiya sa baruganan nga gipabarog sa Dios. Di na ta pwede musulod pag mga bag-ong organisasyon nga diin nagkahulugan kinig apostasiya gikan sa kamatuoran. So ang punto mga higala, matod pa sa texter nato dari karon nagpadala ini nga mensahe. Nganong ning hawa man ka? Nganong nisulod kag bag-ong organisasyon? So ang ako na pong question nimo, kinsay nagsulti nimo nga ning hawa ko? Ha? Usahay man gud ba mo pa di bisan pa diya sa Facebook gani? Wa kita kabalo sa whole story. Hala, comment. Bisag wa kabalo sa istorya. Hala, makisawsaw. Bisag wa kabalo sa istorya. Okay? So, kinsa may nag-ingon nga nihawa ko sa foundation, unsa may fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist nga akong gibiyaan. Be pangutanan na nako ninyo. Unsay sa 28 fundamental beliefs, pundasyon gud ang gisgutan diri nga akong gibiyaan. Ang uban moingon, di man ka mukaog pato. Nagwali man kang dili nimo kaunong pato. Nga ano na aday sa 28 fundamental beliefs nga ipakaon ng pato. Tubaga daw ko ninyo. Naadi ay nakasulat di ay sa 28 ka tema nga ang pato ipakaon. Tanawa ninyo sa internet based sa General Conference. Na ako'y nakita nga libro dari sa Mindanao nga giapil nilag insert sa lagda nga ang itik ipakaon. Pero kining sa General Conference tanawa ninyo sa kinatibuk-an. Tanawa ninyo kung doon na ba'y itik ipakaon. Manang dili mo makablame nako. Kay wala ko'y nakita nga ang itik ipakaon. So meaning, so asa man sa pundasyon sa 28 katima nga ning hawa si Pastor Israel Villaver. Enter into new organization. Ngano ako'y nag-organize sa LCM? Ako ba ang nag-organize sa The Loud Cry Ministries? Dili. Tanawa ninyo dito sa Securities and Exchange Commission kung naba akong pangalan. Ang nag-organize mga elders sa Camos Church, mga membro sa Davao Central Church, in the presence of Pastor Danielo Palomares, our beloved President of the Southeastern Philippine Union Mission, in the presence of Mrs. Phoebe Castromayor, nga mao ang ato ang communication directress during that time. So kinsay nag-organize? Ang Davao Mission may nag-organize ni atong panahona. Kauban sa Davao Central Church ang nag-organize. Wala ko'y labot sa LCM. Manang ayaw ko ninyo pasanginli sa LCM. Igo ra ko nitubag sa panginahanglan sa pagwali sa may balita. Ulipon ra ko sa pagwali sa may balita. So ni-interrecog new organization nga ang nag-organize ani ang Davao Mission man. Manay wa ninyo mahibaw Manang ayaw ko ninyo kundinaha nga kining LCM bag-ong organization. Karaaning organization. Ang nag-organize ini ang Davao Mission. Nakatakihon ko ninyo nga ning sulod og bag-ong organization? No. Ikaduha pa. Dito sa union, sa katapusan namong meeting, gipapili ko nila. Asa man ko sa LCM ba ko? Anyway, gipasabot ko nila,
iya manggihapon ni sa atong iglesia ang LCM o ari baka magpabilin sa organized church sa under sa union. Ingon ko, kinsa may nag-organize sa LCM? Oo, tinuon na, Davao Mission gyapon nag-organize. So diri ko sa LCM ko mo serbisyo. Kaya nga naman, gusto ko mo serbisyo kauban sa mga kaigsunan sa mga laiko. Diha ko mo serbisyo kauban sa mga kaigsunan, mga brethren. Nga wala ko'y sweldo sa ikapulo, wala ko'y tithes tanan. Muhawa ko sa payroll, pero dili ko muhawa sa iglesia. At least klaro na ninyo, no? Klaro na ninyo. Sorry ha, nag-recall lang ko, mga kaigsunan. Para lang masabtan sa atong mga kaigsunan ang tinuod. Okay? Now, napagila yung statement dari si Ellen White. Gipasa na gihapon dari sa ato ang igsuon nga nag-react. Ambot, dila na ko nga nag-asa po ni nga lugar. Okay? Okay, napadiri oh. I have often been instructed by the Lord that no man's judgment should be surrendered to the judgment of any other one man. Never should be the mind of one man or the other minds of a few men be regarded as sufficient in wisdom and power to control the work and to say what plans shall be followed. But when in a general conference the judgment of the brethren assembled from all parts of the fields is exercised, private independence and private judgment must not be stubbornly maintained, but surrendered, never should as laborer regard as a virtue the persistent maintenance of his position of independence, contrary to the decision of the general body. Sa lakton nga pagkasulti, ang gisulti ni Sister White dere, nga kay gigamit lagi ko ni against sa LCM, nganong nipadayon nga wa man mo align sa General Conference, ngano na day action ng General Conference, nga ang LCM buwagon. Naaday action ng General Conference nga ang LCM tonglohon. Ang hisgutan din action sa General Conference. Kung doon na may mga personal nga mga opinion, dadon na sa General Conference. When the General Conference decides nga mauna yun na siya, then everybody must cooperate. Nga na hisgutan din sa General Conference. Ang ako unta ba, dili lang ta na to gamiton nga sobrang sobrang pag-presume, no? Usay presumptos ra kayta or asamtos ra kayta tanan, no? Sobra ra kay nato pod nga pag-assume nga kana may tama, kana may kuan. Dili man ka makapasar niya na. Okay. Na another. Sa ako na po ning tubag ninyo from the writings of Ellen White. Okay? Paminawan ninyo. Sa Spirit of Prophecy Council to Self-Supporting Workers. Si Ellen White doon na siya ay mga giya sa balang espiritu para sa gustong mag-supporting ministries. Paminawan ninyo. O si Sulting Ellen White. As far as the spirit of prophecy is concerned, there is no line drawn between the basic responsibilities of Seventh-day Adventists, whether or not they are drawn into the circle of those regularly employed in some line of denominational work. True, the ministers upon whom the hands of ordination have been laid is specially dedicated to his sacred task, but our schools have trained many men and women who devote full energy, talents, and time to proclaiming the message, some employed under salary. Tiyaw mo na, nag-ingon si Ellen White, ang balaang espiritu, nagkunsad kaniya, nagpahibalo, nga doon ay mga responsibilidad nga gihatag kanato under sa pagmando sa balaang espiritu sa kinatibuk ang iglesia sa Adventista del Séptimo Día. Either sakop ba sila sa grupo or dili,
Sakop ba sila sa salary or dili? Pero doon ay gihapoy responsibility sa pagwali sa may balita. Some of them are employed under the salary. Sa ato pa kadaghanan gyud ay nagwali sa may balita dili employed sa organization. Unsa may sala kung magwali ka sa may balita nga dili under sa salary, dili employed. Nagpadasig sa Illinois, some of them sa to pa, ang pipila kanila, empleyado under sa salary sa organization. So ang pagpahat-pahat og mensahe, taha sa pagwali sa may balita, naa sa tanang membro sa iglesia. Ang uban kanila, empleyado sa organization. Nga nga man hinuon nga kung doon ay magwali nga dili empleyado sa organization, inyo man kondinahon. Nagpadayon din mga kaigsunan ang komentary. Some employed under salary in the Seventh-day Adventist Church and others are not employed on denominational salary. So na ay mga self-supporting ministries. Do not call me independent kaya I'm not independent. I am a self-supporting missionary. Okay? Mo nang moingon mo nga, si Pastor Bilaber nag-independent, simba ko lang kasi kasulti ninyo. We are self-supporting missionaries. In the Seventh-day Adventist and others are not employed on the denominational salary in some line of institutional work, whether operated by the conference or by laymen, the worker on salary or supported in some manner that may be determined upon is able to make his contribution to the cause at large, and beyond this, the lay member pursuing his chosen line of employment for the support of his family either in his native community or in some needy field to which he has gone may left his light shine. Sa ato pa, matod pa ni Sister White, doon ay mga nagwalis may balita. Ang uban kanila, mga empleyado sa organization under the salary of the organization, napoy daghan nga dili pod under sa denominational salary. Pero bisag asa aning duha, operated by the conferenceman or by the layman, sila nga nagatrabaho, ma-under the salary man or the dili, supported sila sa nalay mga pamaagis panginabuhi, nga nagwali sa may balita, matud pa, wala na'y problema basta kay nakadeterminar sila sa pagwali sa may balita at large. Nakatabang sila sa pagwali sa may balita sa kinatibukan. Mabikil ra manggut ta dinhi, muhat isyu lang ta dinhi, kay manghilabot man mo, magsige man mo BI nga man ni mauna independent ministries. Kinsa may nag-ingon independent ministries? We are supporting ministries. Sumagod ang among mga tithes o mga offerings among ginapadala sa church organization. Because we are supporting the Seventh-day Adventist Church. We are not at independent ministries. Ang independent ministries, lahi. Ang but pasabot ni Ellen White, it was largely in the setting that Ellen White envisioned initially the contributions of those dependent upon themselves for their support. Each man and woman possessed talents. For the proper use of these, he was answerable to God. So matod pa ni Sister White, doon ay mga tao nga nagwalis may balita nga dependent sila sa ilang kaugalingon para sila mabuhi. Ilahanap po ni nga tulubagon nga to sa Ginoo nga giunsa nila pag-manage ilang self, giunsa nila pag-control ng mga manginabuhi sila, at the same time magwalis may balita. Ilahan na po na. Munang ako unta ninyo. Ha? Imbis ato unta tahoron, ato unta i-respeto ang mga kaigsuonan nga nagwalis may balita nga walay sweldo, inyo naman hinong kalingawag kunis-kunis. Ngano si Abraham Laro nga nibisita sa Hong Kong, may nagdala sa mensahe sa Adventista sa tibuok Asya. Usa ba siya ka under the payroll? Under the umbrella? No. Sa paghangyo niya nga muwali siya, muwari siya diri sa Asya, magdalag mga pinatik, aprobado ba siya, under ba siya sa umbrella, sa action sa organization? No.
iya to personal gusto. Muna ingon Illinois, iyahan na po na, personal na niya nga commitment nga to sa Ginoo. Ngano si Tchaikovsky, nga ning pasok sa Europe, approve ba siya sa organization? Soldado ba siya? Doon na ba siya bindita? O doon na ba siya approval gikan sa General Conference nga mopasok sa Europe? Wala. Si Tchaikovsky, basahan ninyo ang ato ang devotional. Devotional na to nga lest we forget. Dili siya approve sa General Conference nga ni adto, nihangyo siya, dili siya gi-allow. Pero ning adto sa Switzerland, pero pinaagi kang Tchaikovsky, mibuto ang dakong mensahe sa tibok Europe. Pinaagi kang Abraham Laro, mibuto ang mensahe sa tibok Asia. These people were not under the action of the organization. They were working under the action of the Holy Spirit. Sila mismo nang inabuhi. Mo na nga usahay ba, grabe ra kita ka-condemning nga mga brethren. Ang ako na lang unta, mag-inampuan na lang tag-usag-usa. Gatuo ko nga balang espiritu nagapadasig, tanan ka nato sa pagwali sa may balita. Mag-inampuay ta mga kaigsunan. Let's support one another. Napay nag-comment na ko dali nga, Pastor, hinay-hinayan ng mga CFD o kuan kay nagahinay-hinay na ba yung pang-file o kaso ng mga CFD? Ako mag-igsoon, di man ko manghilabot ang nilag ka ng mga CFD, bahala na sila diya. Ang ako, doktrina ra gyud ning ako. Doktrina ra gyud ning ako. So, Ginoo na lay mahibalo kung mga soko mo sa kuha mga CFD, mga soko mo kay grabe ra komentaryo diri sa radio, walay problema. Inyo ko ipapreso, walay problema, okay ra pud ko. Kadaghang taos presohan na dito day ko magwali. O basta bang sa Ginoo, inyo kong ipapreso kay namay nang hulga god. Na ipapreso daw kuno ko nila. Inyo ko ipapreso, walay problema, daghang taos presohan. Dito day ko magwali kada adlaw. Matingalan na lang unya mo pohon, ug asa ko ninyo ipabilanggo. Matingalan na mo pohon, maluing Ginoo. Panalangin sa Ginoo akong trabaho. Sa sulod sa bilanggoan pohon, kon itugot sa Ginoo. No? Matingalan lang mo. Tanang tao dito itugot sa Ginoo, Adventista tanan. Oh, pohon, kon itugot sa Ginoo. May na lang. So, mana mga kaigsunan, wala tay ug asa ta dadon sa Ginoo, wala tay problema. No, kaya madamog si panawag diri. Sa una text naman to karon manawag na gyud siya nga mauna sobra na kaayo imong mga sinultian. Asa may sobra nangutana ra man ko niyo. Kagahapon nangutana ra ko ninyo nganong parehas mo sa reformada og interpretasyon. Tubagon day ko ninyo, di day mo ingong gidaot ta mo. Nangutana ra ko ninyo. Tubaga ko ninyo. O di nyo kayag tubagon hilo mo. Mga CFD. O di ba? Ana lang kasimple. Wa ko nag-ingon nga mga CFD, mga buang, mga bugo, wa ko magsulti niya na. Akong gisulti, nganong parehas mo opinion sa mga reformada. Kamu po mga reformada, anong parehas mo sa CFD? Marami akong gipangutana. I was expecting nga katong nanawag kagahapon, mutubag siya sa question. Gibahara naman hinuon ko pastilan. Yan ko, di man ko batang gamay, ay, dugay naman ko, tiguang naman ko ng kalibutan na ni. Anyway, wala tayo oras, no? Thank you kayo sa itong mga listeners, mga kaigsuunan, sa tanang mga donors, mga sponsors. Salamat kayo. We are now sa ngilit. Ngilit sa katapusang mga adlaw. Medyo murag something like spicy. Ang atong kinabuhi ng katapusang mga adlaw. Gamay na lang. We are going home, no? We are nearing home. Di na madugay mo balik ng Ginoo mga higala. Okay, salamat kayo sa tanang nagasuporta, pinagis yung mga donations o sa inyohang mga pag-ampo. Thank you very much. O salamat kayo sa tanan, no? Inyong mga donations ipadala ninyo pinagis sa The Loud Cry Ministries bank account number 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Okay, thank you so much po sa tanang nagagamit sa Thiazole, Renal Boost, Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat kay kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ang Dios magauban. Wa na gyud tay oras sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ.
Nga may ato ang great provider, ako sa inyong kapamilya, og nahimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver de Forest, magayon kanimo, samtang ang tao mahilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa niya Deolat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.